kulintang ay self-expression, self-relaxation, self-entertainment. Ako si Aga Mayo Botocan, isang guro sa University of the Philippines ng Kulintang Music. Ako ay taga Cotabato, isang Maguindanaon na napadpad dito sa Manila na hindi inakala maituro ang ganitong music. Elementary lang ako noon nung matuto ako ng kulintang dahil sa pagpunta sa mga okasyon kasama ng nanay ko. May mga rituals or kasalan at ako'y hindi nawawalan doon bilang isang bata. I was about to graduate. 1969, si Dr. Maseda ay naghanap ng isang marunong daw tumugtog ng kulintang. Ngayon ko lang narinig yung kulintang uli. Ang term na kulintang, mula high school hanggang college na ako sa Cotabato, na hindi ko narinig dahil hindi na ako umate ng mga okasyon kung saan doon lang ninyo ma-experience na may mga tumutugtog ng kulintang. So, nung maganap si Dr. Maseda, hindi ko rin inakala na ang kulintang ay ituturo. Akala ko, ini-demo ko lang bilang isang taga dito, gusto lang nilang marinig kung paano ang tunog ng kulintang. So, inisip ko na lang na kung ano yung nalalaman ko bilang isang bata noon, ituro ko na lang. Kung ano yung ma-recall ko lang, ganun lang kasimple. Sa simpleng bagay na nalaman ko sa kulintang, gusto kong i-share. Nung panahon na yon, may mga numbers na nakalagay doon sa kulintang. So, parang naisip ko tuloy na, pwede pala i-number ito. So, doon lang nag-umpisa. Nung unang sinulat ko talaga, minsan walang bar. Walang mga ilang notes yan sa isang bar, ganon. Maganda rin naman dahil nandiyan sila Dr. Jutino noon at naging interesado din sila sa tunog ng kulintang at meron din naman mga guidelines na naibibigay nila sa akin. Pagkatapos, naisip ko na lang na pagka mabilis, lagyan ko ng line sa taas. Ganun lang talaga nag-ano sa isipan ko. Napakasimple lang kung paano ko inisip. Doon ako nagsimula magkulintang. Hindi niyo pa makikita ngayon pero yung other half nito, andun yung lessons namin ng kulintang. Nandiyan yung kulintang set, katabi niya yung dabakan, tapos teacher's table. So, katabi mo si Ma'am Aga pag mag-lesson kayo. Ka talaga na magiging ka-close, na iba yung nagiging influence nila sa'yo. Siguro isa sa mga nakita ko na pagkakapareho nila is they teach more than sa required na subject. Anything pa na pwede nilang maibahagi sa'yo. Ang ginawa ko, pagka mayroon tumutugtog dito na estudyante, inaalaw ko yung mga estudyante na pumasok para ma-expose doon sa tunog. Yung orchestral na pagtugtog ng kulintang. Kasama yung mga agong, gandingan. Halimbawa, hindi po pinayagan yung mga estudyante na pumunta dito para ma-expose sa iba't ibang tunog, lalo sa ensemble. Mahihirapan sila. I think yun yung isang character na makikita natin sa mga teachers here in the Philippines and all over Southeast Asia, na nandun yung
desire nila to pass on the knowledge. The skill, of course, of playing the instrument or knowledge ng isang subject, pero more than that, nandun din yung passion nila to reach out to students and to touch the students' lives na madadala ng estudyante hanggang sa pagtanda niya. In my experience, maraming naging kapareho si Ma'am Aga, how she teaches me or kung paano yung mga naging lessons namin at kung paano siya naging outside the classroom. Since 1968, na nagturo ako hanggang ngayon. Parang yung mga estudyante, nagdadala sa akin talaga ng kasayahan. Kaya parang hindi ko naiisip kung pagod. Iniisip ko na doon ako parang hindi tumatanda. Lalo na pagka mga estudyante magagaling talaga. At masasabi kong mababait naman at masunurin, ganun. At gustong matuto. At saka maraming katanungan. Kinilala niya kami personally, hindi lang sa loob ng klase, pati outside sa klase na namin na ina-assess din niya bilang teacher kung ano yung magiging play style namin as individuals. It reflects dun kasi sabihin natin we play the same piece. Iba-iba yung tunog namin kasi iba rin yung way ng pagturo niya sa amin kung paano rin yung tutugtugin. Naging experience ko kay Ma'am Aga na lagi niyang sinasabi, alam ko namang kaya mo, so ibibigay ko ang lahat ng pwede kong maituturo sa'yo. Kung alam niyang kaya mo talaga, gusto niyang ilabas yung pinaka-the best mo, hindi lang siya nalilimit sa instrumento, pati sa mga sitwasyon mo sa buhay, problems mo, anything, tapos na i-relate rin siya sa culture. Parang di mo na mamalayan, it's already affecting me. Di na rin namin na mamalayan na parang na-share na rin po namin sa iba't ibang mga tao yung mga tinuturo niya sa amin. So, very influential. Every Monday is Museum Day. Monday is Ma'am Aga Day. Lahat kami nasa museum. So, syempre bilang mga kabataan at iba dun sa kultura talaga or tradisyon ng kulintangan. Meron kaming mga bit-bit na other experiences na meron kami. Lumalabas siya tuwing nagja-jam kami. Nagiging 7-4 yung TID2. Yung iba, pwede ba natin itong gawin? Tumalon-talon tayo, etc. Pero every time na nandito sa Ma'am Aga, ini-encourage niya lang kami to try new things, explore. Sabi niya nga, kung titigil tayo dun sa innovate, hindi magpapatuloy yung tradisyon. Basta mga rhythmic patterns ng kulintang dapat alam namin. Nung recital ko, ginawa ko, nag-fuse ako ng kulintangan, tapos northeastern style ng bayaw sa Brazil. Nilagyan ko siya ng TID2. Nung pinaparinig mo sa kanya, okay yan! Pero kailangan naka-ayon pa rin siya. Dapat nandun pa rin yung respect sa kultura ng Maguindanao, kultura ng kulintang. Dapat nandun pa rin talaga yung respeto na naibibigay namin. If you think about it, pwede kang mag-meet halfway without compromising too much when making new things in music.
basic ng kulintang. Ang daming naibabahagi ni Ma'am Aga sa aming mga estudyante. Aside sa lesson about kulintang, may life lessons din nakasama, right? Bilang isang guro din, yung music class ko sa kanila, nagiging way para makapag-open up sila about kung ano yung nangyayari sa kanila, makakakonect din ako sa kanila on a level na nabibridge yung student-teacher na nagkakaintindihan tayo. Since music class tayo, somewhat equal footing tayo pagdating sa ganyan. So, ganun din kay Nanay Aga. Pag nagle-lesson kayo, medium yung klase to talk about anything. Bigla siyang may mga nuggets of info na biglang gagaan yung pakiramdam mo, lalo pag Hell Week. That bond na na-form through the lessons, para siyang nagtra-transcend beyond the mentorship ng student tsaka teacher lang na relationship na gano'n. Tama nga ni Ma'am Aga, kung pwede ko lang ibigay yung kamay ko sa'yo, ibibigay ko. Ganun siya. Yes! Ganun, true to. So, hanggang ngayon, pag sinabing pagtuturo ng kulintang, hindi ako napapagod. Kasi nga, naging inspirasyon ko talaga yung mga estudyante, lalo na yung closeness nila sa akin. Relationship ko sa mga estudyante, parang nanay na nila. Ganon. Kamusta po kayo, Nay? Kasi kung hindi ganon, kung mayroon kayong pagitan, parang hindi mo may bigay yung best mo talaga.